Yan po mga kapatid at magandang tanghali po sa inyong lahat at narito naman po ako at magbabalik upang magtatalakay ng mga panibagong topic sa inyo na aking tatalakayin para kahit papano ay mayroon naman kayong kunting aral na matutunan about sa larangan ng espiritual. Ayan. At bago ako magsisimula ay binabati ko ng magandang araw, tanghali, hapon at gabisan man kayo sulok naroon at nanonood sa aking video ito, at binabati ko pa kayo ng magandang araw sa lahat. Yan, sa aking mga kaibigan na mga manggagamot, yan, mga kumbatero, mga antingero at antingera. Ayan, binabati ko po kayo ng magandang araw. May kunting katanungan lang po ang aking isang masugid na taga-subaybay at taga-panood ng aking video na isa rin siyang baguhan na nag-aaral at nagtatahak ng lihim na karunungan. Ayan, at ang sabi niya po sa akin ay ano po mga kapatid, bakit hindi daw siya nakapagpapagana ng mga orasyon. Ayan, at hindi siya nakakapagpagana ng mga orasyon, at po mga kapatid, kahit anong banggit ng orasyon ay hindi po gumagana. Ayan, at ang akin lang po masasabi kapatid ay kaya po hindi po gumagana ang orasyon ay paulit-ulit kong sinasabi ay baka nagkulang kayo sa pondo at hindi po sapat ang inyong pondo sa katawan kaya hindi kayo nakapagpapagana ng mga orasyon. Ayan, at nakapagdebosyon naman daw siya, ngunit bakit hindi daw gumagana ang mga orasyong kanyang mga ibinabanggit. Isa din po dito mga kapatid, kaya po minsan hindi gumagana ang mga orasyon ay meron pong iba ay mali ang pagkakasulat ng orasyon, dinadagdagan ng tama o dinadagdagan ang orasyon o kinukulang ang pagbabahagi ng orasyon sa inyo. Mga kapatid, kaya minsan mga kapatid, kahit paulit-ulit ninyo na usalin ang orasyon ay hindi po talaga gagana kung kulang o sobra ang mga orasyon na inyong binabanggit. Ayan. At po mga kapatid, minsan mga kapatid, kailangan din po natin sa larangan ng espiritual, sa nagtatahak ng lihim na karunungan, ito lang pong may advice ko, ay piliin ninyo mga kapatid ang mga nagtuturo na tunay at subok na mga manggagamot na nagtuturo ng tunay na ang totoong orasyon. Yan. Dahil marami na kasi ngayon mga kapatid na mga orasyon na naglipana at lumalabas lang sa FB na mga nakikita ko ay merong kulang, meron din namang meron insakto naman mga kapatid, merong sobra yung orasyon o dasal na nakalagay doon sa YouTube, merong mga kapatid, may mga dagdag, yung iba merong kulang. Ayan, kaya minsan mga kapatid, hindi po talaga gumagana ang orasyon na inyong ginagamit na mga dasal. Ayan, kaya piliin po ninyo ang mga manggagamot na nagbabahagi sa inyo ng mga orasyon. Yan po ng mga tao ay tunay at subok at nagpapakita sila ng kanilang mukha sa social media. Kaya po pag nagbahagi po ng mga orasyon na inyong mga kapatid na sa social media ay subok po iyan mga kapatid. Meron po kasi mga kapatid na hindi gumagana ang ating mga orasyon na na inuusal natin dahil kulang po ito sa patungkol. Yan po mga kapatid, tulad po ng tao mga kapatid, hindi po kikilos tulad ng isang bata. Yan yung isang bata, uutusan natin na walang suhol, hindi kikilos yan. Kundi mo tulad nung sa orasyon, kailangan mong papatungkulan yan mga kapatid para kikilos. Kasi ang mga espiritu mga kapatid, yan, pag inutusan mo yan at kinikilala ka ng orasyong iyan, ay kikilos yan at ikaw ay didipinsahan. Yan lang ang sabi ko sa inyo mga kapatid, na hindi lahat ng nag-aaral ng lihim na karunungan ay pinagkakalooban at kinakasiyahan
Panginoon. Ayan. Kung hindi po managana ang mga orasyon na inyong mga dinadasal at hindi po nagana at yan po ay parang walang bisa, ay wag po kayong magtampo na ganto ganyan, sapagkat bihira lang po mga kapatid ang taong napapagkalooban at nagpapagana ng mga orasyon o banal na salita. Ayan, kaya wag po kayong magtampo kung hindi man po ninyo na papagana ang mga orasyon na ang orasyon na inyong inuusal o binabanggit, ay may dahilan po ang Panginoon na bakit hindi po ninyo napapagana ang mga banal na salita na yan. Ayan, kaya yan lang po ang ma-advise ko sa inyo, na meron po talaga sa ibang mga aklat o nagtuturo ng mga orasyon, may mali-mali din po. May mali, may dagdag o may kulang na mga letra. At iwasan din po natin na kailangan nating basahin at suriin nating mabuti, dahil meron pong mga dasal na hinahaluan nila ng kaliwa. Kaya po minsan ang sasabi nila sa akin, bro, na nagdidibusyon naman ako, araw-araw ako nagdidibusyon, bakit sumasakit ang ulo ko? Bakit hindi ako nakakatulog? Bakit parang lutang ako? Ayan po mga kapatid. Dahil po mga kapatid, sa inyong dinidibusyon ay may halo pong kaliwa. Tinatawag po na, kaya minsan sumasakit ang ulo ng isang tao kasi may halong kaliwa ang dinidibusyon mo. Kumbaga kanan at saka kaliwa, pag pinaghalo niyo yung dalawang yan, ang mga orasyon na yan, ay maglalaban-laban yan at sasakit ang ulo mo yan. At parang matutulala ka, mababalisa ka. Yan mga kapatid ang iwasan ninyo. Dapat kung mag-aral kayo, kung puro kanan lang dapat mga kapatid. At iwasan ninyo na magpulot-pulot lang dyan sa mga social media, sa mga Facebook, ay di natin alam yung mga orasyon dyan na ating ipinupulot na hindi natin kakilala ang mga nagbabahagi niyan, ay mayroon palang nilagay na mga kaliwa na dasal, ay mapapahamak kayo dyan mga kapatid. Yan po ay subok ko yan, at marami na po akong ginamot na mga nag-aaral ng lihim ng karunungan na naglumalapit sa akin at humihingi ng tulong, dahil sila po minsan ay nababalisa, natutulala, sumasakit po ang ulo kasi po gawa po ng ang dinidibusyon nila may halong kaliwa, kaya nagkakaganon. Ang ano lang po niya mga kapatid, ang inyong piliin lang pong mga dasal diyan ay ang mga mabubuti lang, at alam ninyong hindi kayo mapapahamak. Ayan, kaya dapat lang ang aking advice inyo na kung hindi man kayo napagkalooban o hindi man ninyo napagpapagana ang mga orasyon na inyong inuusal palagi, at ang inyong mga kapatid, ang inyong inuusal at dinidebosyon ninyo, at hindi po ninyo napagana, ay wag po kayong magtampo, wag po kayong magagalit, dahil may dahilan po ang ating Panginoon. Dahil siya lang po ang nakakaalam. Meron po kasi mga kapatid nag-aaral ng lihim ng karunungan para magmayabang, ipakita sa lahat. Ayan, pag siya na ang magaling, inaabuso na. Piling niya sa mga taong piling na nila sa taong mga nila, minamaliit, inaapak-apakan. Yan kasi mga kapatid, kaya may purpose ang pag-aaral ng lihim ng karunungan, na hindi lahat ng tao na nag-aaral sa lihim ng karunungan ay nakakapagpagana ng orasyon. Ngunit bihira lang po ang taong napapagkalooban nito. Kung ikaw po ay may mabuting puso at mabuting hangarin sa iyong kapwa na makatulong. Kasi mga kapatid, kahit anong hilingin ninyo mga kapatid, kahit anong dasal ninyo ng paulit-ulit sa ating Panginoon, kahit paulit-ulit ninyong mga kapatid, kahit ulit-ulit ninyong hilingin o hingiin ang mga bagay-bagay na gusto ninyong mapasa inyo, ngunit alam ng Panginoon na pag nakuha ninyo ang mga bagay-bagay na yan ay maaaring gamitin niyo sa kasamaan. Kaya minsan mga kapatid ay hindi po natutuloy ang mga dasal na iyan, at mas lalong lumalala pa ang sitwasyon, dahil alam ng Panginoon na gagamitin sa kasamaan. Yan, kahit sino naman mga kapatid, kung alam nilang meron kasi mga kapatid na nagpupumulit na mag-aral na mga ganyan para makapanakit ng tao. Yan, makapanakit ng tao,
makapaghiganti sa taong umapi sa kanila. Ayan, manubok ng kapwa. Ayan. At mga kapatid, at minsan pag nagiging magaling na sila ay parang hindi na nila kilala ang kanilang mga inaabuso na nila, ginagamit na nila sa kasamaan. Ayan, sa pag-aagrabyado sa tao, pagbibigay ng sakit. Meron kasi ang mga kapatid na ang pag-aaral ng lihim na karunungan ay dalawa. Nakakapag-aral ka ng lihim na karunungan para sa panggagamot at para sa pananakit sa inyong kapwa o bigyan ng pasakit ang isang tao. Ayan. Advice ko lang na sana kung kayo man ay makapagpapagana ng mga orasyon na inyong matangan, yan mga kapatid, ang orasyon na mapapagana ninyo ay itago po ninyo iyon at iyan po ay mahalin, sapagkat bihira lang po ang taong napapagkalooban ng mga ganyan, nakapagpapagana at nakapagpapagaling kung mabuti ang inyong intensyon sa inyong kapwa. Ngunit pag ginamit ninyo ito sa kasamaan, ay kasamaan din ang babalik sa inyo. Maaring tatama ang karma sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong apo, kasi po ang mga mga kapatid, ang mga pag-aaral ng lihim na karunungan ay may mga law of karma po yan. May mga batas po yan mga kapatid, na pag ginamit ninyo sa kasamaan ang karunungang lihim, ay kasamaan din ang babalik. Ngunit pag ginamit ninyo ito sa kabutihan, ay aani po kayo ng magandang pagpapala. Totoo yan mga kapatid. At yan lang ang aking advice sa inyo, na kung makapagpapagana man kayo ng mga orasyon, gamitin nyo po yan sa tama, at yan po ay regalo sa inyo ng inyong ng inyong pagsasakripisyo, paglilinis ng sarili at pag-aayuno. Ayan ang dapat para makamit ninyo at mapagana ninyo ang mga orasyon na inyong ninanais. Yan. At kung makapagpagana man kayo, ay gamitin nyo sa mabuti at pagtulong sa kapwa. At iwasan natin ang pagiging sakim, gahaman, at mga kapatid, mapagmataas, dahil kasi kung ganyan ang ugali na ang inyong dadalhin sa inyong pang araw-araw na pag-uugali, ay darating ang araw na ikapabagsak ninyo. At meron